Yan po ang dahilan kung bakit po nila pinakulong si Senator Marcoleta. Ngayon, di ko po maintindihan, hanggang ngayon, same dialogue pa rin eh. Kung walang tinatago, bakit hindi? Di ba ganyan yung ano nila? Kung walang tinatago, bakit ayaw buksan yung confidential fund? Bakit ayaw ipaliwanag yung confidential fund? Hanggang ngayon, ganyan pa rin yung sinasabi nyo. Kung walang tinatago, bakit ayaw pa buksan ng tax? Eh kung kayo naman, baliktarin naman natin, kung kayo po may ebidensya, bakit hanggang ngayon umaasa pa rin kayo doon sa bubuksan pa lang? Akala ko ba may ebidensya na kayo? Mas maliwanag po yung paliwanag ni Atty. Poa kaysa sa pinapaliwanag ni Shell Jokno. Alam nyo, lumang tugtugin na po yan eh. Nung bata-bata po ako, ginagamit ko yan eh. Di ba? Hindi ko alam kung bawal to sa YouTube. Yung mga tipong, sige nga, kung hindi ka nga, alam niyo yun? Hindi ko lang alam ang tawag doon, no? Kung ano po yung tawag doon. Yung, sige nga, kung wala kang kasalanan. Nung mga bata tayo, ginaganyan po tayo na mas matatandang bata, di ba? Sige nga, kung matapang ka, hawakan mo nga yung tenga. Pinaglalaruan tayo na mas malalaking bata dahil gusto nila makakita ng suntukan. Di ba? Sige nga, kung matapang nga, hawakan mo nga ilong. Hahawak ka naman sa ilong, di ba? O magagalit na, magsusuntukan na kayo. Yun yung gusto ng mga malalaking bata eh. Mapaaway yung mga maliliit, pag-awayin yung mga maliliit na bata eh. Hawakan mo nga tenga kung matapang ka. Hahawak naman yung isa ng tenga. Siyempre, hindi papalag naman yung isa, suntukan na. Yung mga ganyan rin doon, hindi po pwede yan. Akala ko ba may matatag kayong ebidensya? Ilabas nyo yung ebidensya nyo. Hindi yung may matatag kami ng ebidensya. Pero, depende yan pag pinabuksan ng Senado. Eh, di ibig sabihin, wala pala talaga kayong matatag na ebidensya. Alam nyo po, ginagamit ko na yan. Nung ako po ay bata-bata pa. Medyo magandang lalaki pa ako. Kasi syempre pag umidad ka na, nabubura na yun. Ang natitira lang naman magagandang lalaki, yung totoong magandang lalaki. Katulad nila Robin Padilla. Kaidaran ko lang yung mga yan. Aga Mulak, Richard Gomez, Gabby Concepcion. Kahit na anong mangyari, tumanda man sila, magandang lalaki pa rin. Pero yung mga itsura ko, kumbaga, may panahon lang na magandang lalaki ka. Kasi bata ka pa. Di ba may gano'n naman? Gano'n din kayo. Lalo na yung mga babae. Yung mga babae, 16 hanggang 25 anyos. Basta kolehiyala. Di ba? Basta nag-aaral sa college. Tignan nyo, punta kayo sa mga mag-abang kayo. Halos lahat ng babaeng kolehiyala maganda. Yun po yun. May stage po. Pag lumagpas ng mga 25 yung babae, yan na, magkakalaglagan. Kaya tignan po ninyo, may mapapansin kayo, magandang lalaki yung napangasawa. Hindi na makagandahan. Kasi nga, nakilala niya yung babae mula dun sa 16 hanggang 25 anyo. Ganyan lang din po, di ba? Ano po yung punto ko? Di ba ganyan? Pagpupunta kayo ng... Meron na... Hindi pala sa aking karanasan to. Kwento lang sa akin. Siyempre, bibigay lang sa yung babae pagka medyo may itsura ka pa. Halimbawa, sasabihin mo yung mga babae sa beer house, bakla ka yata eh. Kasi lasing na ako, mukhang bakla ka naman eh. Hindi. Sige nga pahipo nga. Ganyan yung gustong gawin ni Redon. Yung sinasabi ni Redon na kung wala kayong tinatago, ilabas ninyo. O sige nga, kung ganyanan lang palang katwiran eh. Di ba? Ano lang po yan? Wala pong katotoran yan pagdating po sa batas. Sasabihin, halimbawa, lahat ba sasabihin mo, palagay ko maliit ang et-et mo. Pakita mo nga, pwede ka ba sabihan ng gano'n ng bakla? Ikaw naman,
Hindi malaki to. Sige nga, pakita mo nga, ilalabas mo naman. Yung mga hamunan na ganyan, Redon, pambatang argumento yan. Pambata lang yan. Gagawin mo lang yan para maka-chancing, di ba? Sa mga, may ka-table ka, sabihin mo, bading ka yata eh. Hindi po uubra sa batas yan. Hindi po uubra na sasabihin nyo na kung wala kayong tinatago, pakita nyo nga. Hindi po uubra yan kasi yan nga mismo yung definisyon. Ayon kay Attorney Powa, yan mismo yung definisyon ninyo. Yan mismo yung definisyon ng fishing expedition. Wala pala kayong ebidensya na magpapatunay na mayroon nakaw na yaman si BP Sara. Wala pala talaga kayong ebidensya na magpapatunay na si BP Sara ay magnanakaw. Bakit nyo kinasuhan? Ngayon, mag-iinarte kayo, pero kita nyo po, bago magsimula tong hearing, bago magsimula tong impeachment trial, nag-hearing na po yung mga yan. Kinalkal na nila lahat. Hanggang ngayon, wala pa rin sila nakikitang ebidensya. Nagkakalkal pa rin. Sabi nga ni Powa, nagsimula naman kayo, bintang lang eh. Dahil sa bintang na yan, nakahingi kayo ng ebidensya, nanghingi kayo ng ebidensya sa BIR, nanghingi kayo ng ebidensya sa mga bangko, nanghingi kayo ng ebidensya sa AMLAC. Tumalima naman yung AMLAC, kaya nga may kaso yung AMLAC di ba? Kinasuhan sila ng asawa ni BP Sara Kasi bawal po, kahit po impeachment court, hindi po pwedeng ilabas kahit po sa impeachment court yung AMLAC. Napaka-confidential po niyan. Hindi po pwedeng ikatwiran lang ni Jokno na kung walang tinatago, dapat ilantad. Nililin lang nyo yung tao, binabasa nyo. Under bank secrecy law. Pwedeng ilantad yung bank account. Under bank secrecy law. Hindi naman po under ng bank secrecy law yung tax. BIR law po yun. Hindi naman po under ng bank secrecy law yung AMLAC. May sarili pong AMLAC law. So anong punto mo ba doon? Ang punto ko, bawal sa BIR at sa AMLAC na ilabas kahit sa impeachment court yung kanilang mga dokumento. Bakit pinalalabas nila Jokno? Kasi wala silang ebidensya. Yun yung punto ron Wala po talaga silang ebidensya, kaya dadaanin lang tayo sa pamimiloso po. Yung pamimiloso po niyan, matapang ka, hawakan mo nga ilong. Hindi po tayo bata rito. Okay. Sinasabi nila kung walang tinatago, ilabas. Alam nyo si Lenny, in fairness, kahit alam natin na medyo hindi naman siya katalinuhan. Kumpara sa mga Duterte, kumpara sa ibang politiko, no? Meron naman talaga siyang karisma sa mga dilawan. In fairness po kay Lenny, gusto niyang ilantad yung gusto niyang gumawa ng issue. Ginagawa niya ng issue dati yung SALN ni Tatay Digong, di ba? Gusto niyang gawa ng issue. At least naglabas siya ng SALN niya. Eto po, sa lahat po ng prosecutor na nagsasabi na ilabas ni BP Sara yung tax record, lahat po ng prosecutor, yung mga congressman na prosecutor, lahat po ng mga private prosecutor, kayo muna maglabas. Kayo muna maglabas nung inyong mga pinalalabas kay BP Sara. Total, wala naman kayong tinatago di ba? Sabi nyo, ang may tinatago lang ang takot maglabas. Sige nga, sabihin nyo nga kay Lorna Kapunan, ilabas niya yung tax record niya, ilabas niya yung kanyang same here. Sasabihin nyo, hindi naman ako akusado, hindi naman ako ang nakataya dyan Yun na nga po yung punto
Mali yung sinasabi ninyo. Sumunod kayo sa batas lahat. At sa batas, bawal ang fishing expedition. Buti man lang sana kung may binibintang kayo. Oh. Halimbawa po, maski po pala, doon ko lang naintindihan din sa paliwanag ni POA. O, tignan nyo po, simple lang po mag-isip ang mga Pilipino. Akala nyo, nakakadali kayo? Nasasabi nyo, ang talino ni ano. Akala nyo, may nagsabi na ang talino ni Shell Jokno kumpara kay POA. Wala po nagsabi. Bakit? Kitang-kita natin eh. May kodigo si Shell Jokno. Lahat ng sinasabi niya, binabasa niya. Si POA, alam niya yung sinasabi niya. Wala siyang binabasa. Tuloy-tuloy. Yung argumento niya, kabisado niya. Hindi kinabisa. Kabisado niya dahil alam niya yung sinasabi niya. Si Jokno, tignan niyo po yung mga binanggit ni POA. Binabasa yung mga batas. Hindi niya binabasa. Sinasite niya yung mga batas. Yung mga probisyon sa batas. Samantalang si Shell Jokno, nanlilin lang. Sinasite niya yung provision sa batas ng bank secrecy law. Di bank secrecy law, yung bank account lang po ni BP Sara yung pabuksan nyo, bakit nyo isasama yung tax record? Wala na, hindi naman sakop ng bank secrecy law yung tax record. Nung sinabi ni POA na bawal pala sa AMLAC at bawal po sa BIR, kahit po impeachment court, walang exemption, bawal mong ilabas. Paano nila sasagutin yan? Bawal nga. O kaya ano po ang sasagot nila? Kung walang tinatago, bakit natatakot na ilabas? Sige nga, kung sabihin ko sa iyo, Ridon, na talagang super liit ng et-et mo, ilabas mo nga kung hindi totoo, gagawin mo ba? Ginagawa niyong uto-uto si BP Sara eh. Impeachment trial yan. Hindi po yan utuan. Alam nyo, in fairness naman po sa atin, no? Hindi, hanggang ngayon dito nauunawaan eh. Ang purpose lang naman nila, magpropaganda na magpropaganda. Mga politiko kasi itong mga senador eh. Mabuti na lang tayong mga Duterte supporters, very vocal. Mabuti na lang yung mga Duterte supporters, hindi na naniniwala sa kanila. Alam niyo kung bakit wala na kayong mapapabaliktad sa mga propaganda ninyo? Yun lang naman yung tinitignan nitong mga wais na senador eh. Lalo na yung mga tatakbo. Tinitignan nila, nababago ba nakakakuha ba ng suporta itong prosecution? Wala kayong nakukuhang suporta. Bakit? Hindi naman bago sa amin yung mga pinagsasabi nyo. In fact, napanood na namin yung mga pinalabas ninyo na pagbabanta di umano. In fact, yung pagbabanta ni BP Sara di umano ay natuwa kami. Yun yung hindi maunawaan ng prosecution. Yun ang hindi maunawaan ng mga anti-Duterte. Yung mga Duterte haters, yan yung hindi po nila maunawaan magpakailanman, magpasawalang hanggan. Ano hindi nila maunawaan? Hindi nila maunawaan na yung pinansisira nila sa mga Duterte, diyan kami tuwang-tuwa sa mga Duterte. Hindi nyo naintindihan eh. Yung sinasabi niyong taong bayan, konti lang kayo. Kami ang totoong taong bayan. Tanungin nyo, bakit tayo nyo magtanong kasi sa mga totoong taong bayan? War on drugs. Pinansisira nyo kay Duterte, walang katapusan. Gustong-gusto ng taong bayan yan. Yung war on drugs. Wala kayong ideya. Wala kayong kaide-ideya sa ano ang gusto ng taong bayan at anong ayaw. Ang ayaw nila, yung presidente
na tanging presidente na saksihan namin sa buhay namin, na nakaramdam kami ng totoong magbabago ang Pilipinas. Ang tanda ko na po. Wala po naging presidente na nakaramdam ako na may pagbabagong magaganap. Kay Tatay Digong lang. Tapos papakulong nyo, pinakulong nyo. Alam mo, Donald Trump, nananawagan po kami. If you're listening, alam nyo na. Galit na galit kayo sa ICC, pero yung pinakamatindi yung kaalyado dito sa Asia, sip-sip na sip-sip dyan sa ICC para lang ma-eliminate nila. Ginagamit nila ICC para ma-eliminate yung mga kalaban. Oh. Putya, wala ngang imagine nyo, kalalabas pa lang ng warrant of arrest ng ICC, huhulihin na kagad. Walang korte-korte. Hindi man lang pinadaan sa korte sa Pilipinas. Alam nyo, sinasabi nyong paninira yan, yung Mary Grace Piatos kayo na Mary Grace Piatos. Alam na ng mga Pilipino kung sino si Mary Grace Piatos, kilala na eh. Oh, di na po yan. Di po nakakasira yan. Alam nyo kung ano nangyayari sa amin? Kada maglalabas kayo ng Mary Grace, tapos may Piatos yun ang ikinagagalit namin. Di nyo naintindihan maging Pilipino. Tapos pupunta kayo sa Canada. Mumurahin kayo dun. Oh. Hindi lang po sa Canada yan. Dito sa Pilipinas, subukan nyo maglakad sa Divisoria. Subukan nyo maglakad sa Quiapo o kung saan pa man. Ganyan din ang gagawin sa inyo. Hindi po dahil sa bastos yung mga taga-Canada. Hindi nyo lang nakikita kung gaano kagalit yung mga tao rito. Mary Grace Piatos, eto Mary Grace, Tapos, ano laman? Piatos. Ano yun? Wala naman yun. Hindi naman ebidensya yun.